Kilat News Updates. Mga balita ngayon, heightened alert status matapos ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte itinaas ng Philippine National Police. 11 napatay na NPA member sa Cadiz City inihatid na sa pamilya. Bus company na nasangkot sa aksidente sa Guadalupe, sinuspinde ng LTFRB. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, itinaas ng Philippine National Police o PNP sa heightened alert status ang lahat ng regional at national support units simula Martes ng gabi matapos arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa memorandum ng PNP Directorate for Operations, ito ay upang bantayan ang posibleng civil disturbance, rally at iba pang mass actions matapos ang pag-aresto kay Duterte sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Ang dating Pangulo ay inaresto sa bisa ng warrant mula sa International Criminal Court o ICC kaugnay ng kasong crimes against humanity na may kinalaman sa kampanya kontra droga ng kanyang administrasyon. Nagtipon naman rin ang mga taga-suporta ni Duterte sa iba't ibang panig ng bansa upang ipanawagan ng kanyang pagpapalaya. Patuloy ding pinaigting ng PNP ang seguridad sa mga pangunahing lugar sa Pilipinas upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng publiko. Inihatid kamakalawa ng 79th Infantry Masaligan Battalion at 94th Infantry Mandirigma Battalion ang mga 11 napatay na miyembro ng Communist Terrorist Group o CTG na si Marisa Pobreza alias Kim, Renz, Mia, pabalik sa kanyang pamilya matapos ang engkwentro sa Cadiz City noong March 8, 2025. Matinding lungkot ang nadama ng kanyang pamilya, lalo na ng kanyang ina na huling nakita siya noong siya'y 17 years old pa lamang bago siya ma-recruit ng CTG. Sa gitna ng kanyang hinagpis, nagpasalamat siya sa 79th IB sa maayos na paghahatid ng kanyang anak. Ayon kay Lieutenant Colonel Arnel Calawagan, ang pagbabalik ng labi ni Marisa ay pagpapakita ng respeto at profesionalismo ng hukbong sandatahan. Patuloy nilang hinihikayat ang natitirang CTG members na sumuko at magbalik loob sa gobyerno para sa kapayapaan at muling pagsasama ng pamilya. Sinuspinde ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang Earth Star Express Inc., ang bus company na sangkot sa aksidenteng naganap sa Guadalupe, Makati City noong March 10 na nagresulta sa pagkasugat ng 31 pasahero. Nawalan di umano ng preno ang Earth Star bus at bumangga sa Admiral Transport bus na nakapila upang magsakay ng pasahero. 23 pasahero ng Earth Star at 8 pasahero naman ng Admiral ang nasugatan. Pinagpapaliwanag ang Earth Star Express kung bakit hindi dapat kanselahin ang kanilang prangkisa. Samantala, inatasan din ng LTFRB ang Passenger Accident Management and Insurance Agency o PAMI na sagutin ang gastusing medikal ng mga biktima. Samantala, pinatawag ng Land Transportation Office o LTO ang mga driver ng parehong bus company upang ipaliwanag ang aksidente habang pansamantalang sinuspinde ang kanilang lisensya sa loob ng 90 araw. Para sa Kilat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.